Ito, Sorina Maruju. Maraming salamat po, ha. Thank you po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Ito, nakakashock, ha? Nakakashock na balita kay Speaker Romualdez. Oh, ano 'yan? Naging reaksyon ni Senator Amy Marcos sa naging pahayag ni House Deputy Majority Leader for Communications Erwin Tulfo na wala sa likod ng maanumalyang People's Initiative ang House Speaker. Narito ang balita ni Franco Baranda. Hindi naging maganda ang... Ako may tanong lang. Asaan sa survey si Tamba? Tamba, may mukhang hindi. Ni ayaw ka nga pumasok sa survey ng Senado. Magpe-presidente ka pa. Oh. Wala ka ng pag-asa, Romualdez. Ano ba yan? Ibig po sabihin, talagang walang naniniwala sa mga ginagawa mo. Mga tao bayan, hindi po naniniwala sa'yo. Hindi pumasok sa survey eh. Wala siya. Pagtanggap ng publiko, maging ng ilang opisyal ng pamahalaan sa kontrobersyal na People's Initiative na layong amyendahan ang konstitusyon. Pero pagtatanggol ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Representative Erwin Tulfo, hindi naman daw si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang nanguna rito. Kasunod ng pagsabi na posibleng naninira lang ang kung sino mang nagpapaka... Anong nangyari sa'yo, Erwin Tulfo? Parang hindi ka na in touch with reality. Pinagtanggol si Tamba, hindi raw si Tamba. Pinsan na nga mismo nagsasalita, Erwin Tulfo naman. Kung Erwin, sinisira mo ang apelyidong Tulfo. Eh, grabe. Ano kayang nakain ito si Erwin Tulfo, no? Hindi niya alam. Nakasama ka lang sa palengke 1 time, 2 times, 3 times siguro. Hindi ko alam kung ilang beses. Iba na tono mo. Parang wala na sa realidad. Kalat ng impormasyong ito. Ikinagulat naman ni Senador Amy Marcos ang naging pahayag ni Tulfo sa ginawa nitong pagdepensa kay Speaker Martin Romualdez sa maanumalyang People's Initiative. Speechless ako, nakaka-shock masyado. For a change, wala akong masabi. Kasi, alam naman natin lahat. Naku, hindi naman nagkulang ang video sa Na-shock sa'yo. Pinsan na nga kasi ito, Erwin eh. Pinsan na yung nagsasalita. Kaalyado pa. Oh, may expose siya at may ebidensya. Yan po ang expose. May ebidensya, may video, sangkatutak na litrato. Involved di umano si Tambaluslos dyan sa PI na yan. Kasi ang sinasabi ni Erwin, pinapagtanggol niya yan si Tamba na hindi raw siya ang nasa likod dyan sa pagpapapirma ng PI, yan sa pagbibigay ng ayuda para pirmahan yung politiko initiative na yan, yung Tamba initiative na yan. Wala daw pinamimigay na pera. Basta hindi involved. Hindi po siya ang kumukumpas di umano itong si Tamba diyan sa politiko initiative na yan para palitan ng ating batas, amyendahan ng ating batas. Oh. Eh ang daming ebidensya. Pambira to si Tulfo. Oh. Jose, katutak na ang video, katutak ang retrato, katutak ang testigo, lahat nagsasabi. Tinext tayong lahat ng Office of the Speaker, nag-aalok ng 20 million. Ang liwaliwanag. Ang dami mong pera, Tamba! Sangkatutak ang videos, sangkatutak ang testigo, sangkatutak ang litrato, meron pang text message na nag-aalok ng 20 million. Ano yung kada distrito? Grabe, ang daming pera nito si Tamba. Ang tanong, saan galing yan? Alam ka naman kuhanin niya sa bulsa niya yan. Hindi naman siguro ganyang kagago yan si Tamba. Saan pa kukunin yan? Hindi sa pera nyo. Sa pera ng taong bayan, sa pera natin. Oh. Eh tayo kawawa dyan. Alam mo mangyayari? Yung pera natin, ang ipang babayad, dyan sa 20 million kada distrito siguro yan, para magpapirma ng People's Initiative para bagyuhin ng parliamentary at siya ay maging Prime Minister. So, sa madaling salita,
para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Tayo nagpakahirap sa pera, tapos sila uupo. Anong pakinabang niyan sa taong bayan? Wala. Gisado tayo, mga Pilipino. Dapat yung mga nagpa-follow up, Office of the Speaker na naman nagpa-follow up, pass your paper by January 12. Anong sekreto doon? Anong walang kinalaman? Ayan, no? Meron sila, ha? Detalyado tong sinasabi ni Amy, ha? January 12. Oh. Ay, di ba sumakto? Nasa COMELEC na ngayon. Yan po ang ano. Ha? Yan ang banat. May ebidensya. Back up siya ng videos. Yung speaker. Dagdag pa ng senadora na tila nagpapahinga o naglilo muna ang mga may kinalaman sa kontrobersyal na pangangalap ng pirma. Sa bagay, nagbago na rin. Hindi na ngayon, lie low na daw yung mga kongresista, lie low na daw yung pinagsabihan mga city mayor. Ang nagpa-follow up ng pirma ngayon ay mga DPWH kontratista. Ayun. DPWH, sabit din kayo dito. Oh, syempre lalaylo yung mga kongresista, lalaylo yung mga mayor kasi mag-i-eleksyon. Babaho pangalan nila. Pag na-identify sila dyan sa Tamba initiative na yan, pag na-identify sila kay Tamba, anong gagalaw? DPWH. Ano yan? Ahensya ng gobyerno yan. Bakit may ganyanan? Yan na ang gumagalaw, O wag niyo ako sisihin, ha? Si Amy mismo nagsabi niyan. Senador natin. Reliable yung source natin. Senador, pinsan mismo ni Tamba. Nakikita nyo kung gaano nakakadiri nangyayari sa atin. Ito'y garapalan. Pati siya na message, 20 million. Para sa kapalit ng pirma, sarap buhay. Ha? Ay, paratingin mo naman dito, Amy, magpapirma tayo. Joke lang po, ha? Diretso. Bira. Ano ba yan? Tuloy. Ano ba yan? Nagka-booking ngayon. Nako, para mag-pre-qualify ka, kailangan may 20,000 signatures ka. Ano yun? Tama. Sinagot rin ni Senador Amy Marcos ang bali-balitang dismayado raw sa Para mag-pre-qualify kasi may 20,000 signature. Siguro yung 20 million, kailangan makapagpapirma ng 20,000. Nako! So, lumalabas, 20,000. 1,000 kada pirma? Tama ba ang computation ko kung sa 20 million? Sige nga. Magkano kada pirma? Matindi yan, ha? 1,000 kada pirma. Ay, hello, OE67. niya si Speaker Romualdez dahil sa tila pagkampi niya sa mga Duterte. Alam ko na may tampo sa akin. Sinabi ko naman ng loud and clear na hindi na tama ang ginagawa ninyo kay VP Sara at kay Presidente Duterte. Hindi tama yun. Hindi naman nakikipag-away. Ayan. May tampo pa. Na-discuss na po natin itong tampururot. Tambalusdos. Tampururot pa. Katandang tao, may tampo-tampo pa. Ito ay katunayan lang din po na talagang gusto nyong sirain ang Duterte. Kasi hindi nyo type ang Duterte. Pinsan nyo mismo nagsasabi sa social media at saka sa mainstream media. Sinasabing napakatapang ng mga Duterte. Matapang nga, bait-bait sa atin. Wala namang ginawa kundi tumulong. Nakipag-alyado, kaya nakabalik. Ano pang gusto mo? Ba't natin... Buti pa to si Amy, no? Again, I'm not sure about her, no? But at least nare-realize niya na nakipag-alyado ang Duterte sa kanila para makibalik. Ito si Sara. Si PRRD, I don't think so. No? Pero, yun na lang ba tanawin ang utang na loob nito si Tambaluslos Kahit nga hindi na tanawin ang utang na loob huwag na lang siraan ng Duterte. 'Di ba? Kahit wala nang utang-utang na loob, huwag lang maglalabas ng paninira na hindi naman totoo sa Duterte. Nangyari, siniraan nyo pa yung confidential funds, sinisiraan nyo pa si PRRD nyo, nakatanggap pa ng demanda.
Buti na lang, piskal pa lang, di napasado. Oh, dismiss yung kaso ni PRRD. Ninaaway ang hindi nakikipag-away. Correct. Nagalit sa akin, bakit daw ganon? Mas Duterte pa daw ako kesa sa Marcos. Sa loob-loob ko, hindi ka naman Marcos, hello. Alam mo, naaawa na ako dito kay Tamba. O sabi niya, nagalit sa akin, bakit daw gano'n? Mas Duterte pa daw ako kesa sa Marcos. Sa loob-loob ko, di ka naman Marcos. Ito kasi si pinapalabas ni Amy, nakikimarcos. Pilingerong Marcos. Ito si Tamba. Di ba pansinin nyo, pag nag-speech yan si Tamba, laging kailangan ididikit niya yung pangalan niya kay Marcos. Alam niyo kung bakit? Kay BBM. Alam niyo kung bakit? Wala siyang sariling followers. Kaya nga, hindi siya pumapasok sa survey. Sa trust rating nga, trust and acceptance rating, napakababa. Siya ang pinakamababa dun sa mga pangunahing matataas na opisyal natin sa bansang ito. Siya ang pinakamababa. Bakit kanyo? Ayaw sa kanya ng pula. Ayaw sa kanya ng dilaw. Ayaw sa kanya ng mga Duterte, ng DDS, siyempre na. Ayaw sa kanya ng pinsan niya. Oh, wala siya. Wala siyang followers. Ang may gusto lang sa kanya, itong mga congressman na naglumipat from PD, na sinasabi dahil may proyektong natatanggap, di umano. Di ba? Oh, sino lang may gusto sa kanya? Yung mga kapwa niya congressman, ilan lang ba yan? At saka dun sa distrito niya, hindi natin alam kung anong focus-focus meron dun. Kung merong mekos-mekos, baka mamaya may mekos-mekos dun. Kaya ganun na lang. Kaya accepted siya dun. Di rin natin alam. Ha? Oh. Pero kung talagang ibig sabihin, followers, wala siya. Hindi niya na nga malaman kung saan siya lulugar eh. Oh. Ngayon, ang strategy ay maki-Marcos. Romualdez, peking Marcos ka, nakiki-Marcos, Pilingero. Kawawa, nakakaawa to. Hindi na lumalabas sa survey to. Si Romualdez. Nagpi-feeling Marcos. Mas Duterte pa daw ako kesa sa Marcos. Sa loob-loob ko, hindi ka naman Marcos, hello. Romualdez. Lagot ka! Asartan. Na-imagine ko, nag-family reunion kaya kayo nung Pasko. Paano nagkita-kita? No? Ay, kawawa. Ay. Sabi ni Pinoy News Files, si Tamba ay parang bully sa school. Dinadaan sa pera-pera. May mga alagad siya at friends. Pwede, Pinoy News Files. Pero sa isang banda, pwede rin hindi. Alam mo kung bakit? Galing ako sa from elementary, high school, college, all-boys school ako. So, alam ko yung mga galawan ng mga bully at saka alam ko yung mga galawan na may mga pera. Yung mga bully sa amin nung panahon ko na may pera, meron talaga silang may tagasunod talaga. May followers. Ika nga. Kung man nakikinig yung mga kaibigan kong mga kaklase ko nung high school dito, alam nila yung sinasabi ko. Kahit dinadaan sa pera, kahit bully, kasi maraming pera, talagang sinusundan sila. Kasi popular eh. Ito si Tamba, wala. Hindi niya na malaman kung saan siya pupwesto eh. Wala talagang tagasunod. Bukod yan sa mga congressman. Oh. Pero sa kabuuan, wala pang 1% siguro yun. Nagmana kay Doc Lorraine. Ayan. Sa huli ay ibinahagi ng senadora na mas maraming mahahalagang bagay ang mas kinakailangang bigyang pansin ng pamahalaan kumpara sa iba't ibang isyong kumakalat sa mga pahayagan. Alam mo yan ang Congress, yan ang pokusan ninyo. Kasi may lumabas nga na detalyado na eh. May date na po sila. Kung kailan, teka muna, asan ba yun? Parang na-screenshot ko. Saglit ha. May date na po sila ng gagawin. Hindi ko ata nakita. Basta, may date na sila na kung kailan magpapapirma, kailan isasubmit sa COMELEC, kailan matatapos yung pagbibilang ng COMELEC,
Tapos, middle of 2024, may plebiscite na. May election na sa Chacha. Ganun po sila kadetalyado. Ang nakakatakot po dito, eto. On time sila. Sa pool ni Amy yung date. Yung kung kailan sila magpapapirma, kailan makakarating sa COMELEC. Ang aantayin na lang natin, kailan matatapos ng COMELEC, yung bibilangin, tapos ihahain na magkakaroon na ng plebiscite second quarter of this year. Ganun po kadetalyado. May date po. Dalawa po tinamaan na ni Amy. Yung pagpapapirma kung kailan at kailan makakarating sa COMELEC. So, kung totoo, di umano lahat ng sinabi ni Amy, tapos tayo, may Chacha tayo between the second quarter of this year, 2024, baka mamaya, nakuha rin nila yung target, maging parliamentary tayo, prime minister yan. Or may term extension. Yan po ang nakakatakot. Yang term extension. Mag-iingat kaya etong PI na to, dito bukod doon sa hindi mo pera yan, yung pinapa-audit ni PRRD, yan yung pangalawang dapat nating birahin araw-araw. Etong PI. Kasi po, etong PI na ito, minamadali ito, minamabilis. Malingat tayo, mapunta tayo sa balitang iba. At January 22, babalik na po ang Kamara. Magse-session na po. Baka mamaya, iba na ang balita. And that is on Monday. Monday po, January 22. Baka maligaw tayo ng balita. Tapos, pagdating sa April, March, May, June, may plebiscite na. Di ba? Yan ang mga style nila eh. Nangyari na yan sa Maharlika, nangyari na Maharlika funds, nangyari na yan kung saan-saan. Etong unprogrammed funds, etong PI, may pirmahan. Kaya mag-iingat po tayo. Dapat ito binabantayan natin bakbakan. Nirarush nila yan, kaya tayo dapat binabakbakan natin araw-araw. Mapag-matsyag tayo dito. Pasalamatan ko lang to, June Hensley, Cherry Tosaki, Aurea Haway, Lynn Villadorid, at Sorina Morrojo. Ayan, basa po tayo ha. Basa tayo ng mga... Sabi dito, dapat mag-people power na against kay Tambaluslos. Pwede. Ba't ako hindi solve sa sa people power, meron naman po kasing baka pwedeng impeachment. We'll see. Ha? Sabi naman dito, baka coach, bago pala mag-election noong 2022, planado na yan. Posible din, I cannot say for a fact, but posible. Siguro, akala nila mahina ang Duterte na kasi wala na underestimate nila. Kaya ganito kaaga eh. Ganito nila kaaga binabanatan. Sabi ni Merlin, sino ba may gusto na maging follower ni Tambaluslos? Di mga congressman lang din. Correct. Galit na galit si Efren. Gusto niya mataas pa sa Kongreso. Mag-shortcut ang alam. Alam mo, wala namang masama kung gusto niyang tumaas eh. Di ba? Kaya nga alam mo, shoot sa banga din itong sinabi ni Sara eh, na Tambaluslos. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng Tambaluslos? Yung ambition mo, ginagawa mo sa maling paraan. Kaya nga sabi, in your ambition, don't be Tambaluslos. Yun ang sinabi ni Sara. Walang masama maging senador o maging presidente. Gawin ang tamang paraan. Magsilbi. Pag nagsilbi, makikita ng taong bayan. Sugpuin ng droga, sugpuin ng smuggling, sugpuin ng rebelde. Pag nakita ng taong bayan dyan, yung taong bayan, magkukusang loob, ang followers mo ngayon, organic.
pag ang organic ang followers mo matindi. Kasi kahit saan ka makarating, papagtanggol ka niyan eh. MJ, pinaplastic lang din niya ng mga congressman dahil sa budget. Yan nga. Oh. Kaya nga baka talagang walang sariling supporter to si ano eh. April, sayang si Erwin. Isa pa naman yan sa na-idol ko sa media. Dahil sa grabe niyang magsalita sa mga politiko, dati nakura, pero bakit nag-iba? Kaya nga po April, tama ka dyan ha. Kaya mag-iingat po tayo ha, sa ating mga sinusuportahan, sa ating pagboto kasi minsan hindi natin alam. Kaya i-check po natin mabuti yung kanilang credentials at kanilang higit sa lahat karakter. Densyo, si Tambalos-los lang talaga ang panira. Yan, sa mga ambisyon. Correct. Nagalit yan si Tamba kasi hindi in-appoint ni PR. Talaga? Pagka-speaker nung si Digong pa. Okay, maraming salamat po sa lahat. Kita-kits po tayo ulit mamaya lang. Mag-live tayo ulit ha. God bless everyone. Abangan po. Sana po mag-subscribe po kayo sa akin at follow nyo po ako. Ito po maraming nagme-message. Ba't hindi na dumadaan yung live? Hindi ko alam kung ano talaga nangyayari. No? So, yung baka nandito, i-click nyo po yung notification bell nyo. Ha? Doon sa mga nagtatanong, bakit hindi dumadaan yung live ko sa akin? Click nyo yung notification bell nyo. Tapos, para pag tuwing magla-live ako, i-inform kayo ni YouTube. At sana masuportahan nyo po ako. Okay? So, yun. Click na notification bell at subscribe. Thank you po. God bless everyone.